What's up sa inyo, no? Malamaya is here. So today, i-update ko kayo sa ating mga fry. So ito yung ating 2 weeks, no? Today ang kanilang 2 weeks old. So napapansin nyo, meron na silang red cap sa kanilang mga ulo. And nagpo-form na rin yung coloration nila sa kanilang tail. Pero iba dyan, wala pa. Kasi mga late bloomer, no? Hopefully, maging okay silang lahat, no? Walang kal kasi manghihinay ka pag may kal, no? Nakakapanghinaya quality yung isda natin, pero hindi naman may iwasan magkaroon ng kal, pero hopefully talaga maging okay ang lahat, no? And sineperate ko nga pala yung 10 pieces natin na fried din acre, no? Kasi napansin nyo naman, di ba, nung last video na yung size difference silang dalawa sa 1 week kumpara sa a day old na fried ng mga acre, no? Parang hindi sila papakainin na itong mga to, no? Kaya sineperate ko na. And nasabi ko rin naman, di ba, na kailangan nyong mamonitor ang inyong mga fry ng 2 weeks kasi nga sobrang hirap magpalaki ng fry, guys, no? Mabilis magparami, mahirap magpalaki ng mga fry. Yan yung tatandaan nyo lagi sa fish keeping. So ito nga pala yung ating mga fried and acre, no? 4 days old pa lang sila, guys. Yan. Sineperate ko na sila kasi ayoko silang mabuli doon sa black tub. No, dyan muna sila sa Wilkins since 10 pieces lang naman sila. Yan muna sila for a month, no? Pero ililipat din yan sila sa black tub pag umabot sila ng 1 month. So yan sila, guys. Mapapansin nyo, no? Dito magmo-monitor na ako ng sobra-sobra kasi sobrang liit ng mga to compared doon sa 2 weeks na okay lang na pakainin mo na ng 2 to 4 times a day. Ito talaga kailangan bombayin mo pa, guys, ng 5 to 6 times a day, no? Yung papinch-pinch lang, wag sobra-sobra kasi pag sumobra kakaroon tayo ng problema dyan, no? Ayaw natin magka-problema sa ating mga fry. Again, ulitin ko, kapag nag-drop yung isda nyo ng fry, no, ng babies, huwag nyo munang papakainin. Hayaan yung maging active yung mga fry nyo. Hintayin yung ma-absorb nila yung yolk nila. And then, tsaka nyo sila pakainin, no? Mas maganda, 1 day, no? After ng pagka-drop, separate nyo. And then, kinabukasan nyo pakainin. And update dito sa ating acre na may white spot. So, ito siya. 4 days na siya nandito sa ating quarantine tank. No, nag-water change na rin tayo dyan. Ayan, kita nyo naman, active na siya, guys. No, ang bala ko dito, sana patagalin siya ng 2 weeks sa container na to, na just to make sure, no, na wala talaga yung sakit niya. And ayaw ko talagang mahawa yung iba nating isda sa community tank, no? Kaya ang bala ko 2 weeks siya nandito sa container na to. And daily ko kaya i-update, no? Daily ako mag-upload ng video about sa kanya kung anong progress na nagaganap sa sakit niya, kung gumagaling ba or not. So napapansin nyo naman gumagaling, di ba? Lagi nyo lang tatandaan, no, na kapag may sakit yung isda nyo, i-separate nyo, lagyan nyo kagad ng asin and methylene blue, no? Pero sana yung tubig, wag tap water. Kumuha kayo ng galing sa stock water nyo and then i-acclimate nyo muna yung isda doon and then tsaka nyo siya ilipat, no? Or mas maganda, kumuha kayo sa community tank ng tubig nyo, then doon nyo ilagay yung isda nyo, guys. And wag na wag yung papakainin yung isda nyo once na may sakit. Kasi nga gagamot sila, guys, no? Nangihina pa sila, so wala silang ganang kumain. So ang gawin lang natin is pagalingin yung isda, no, hanggang sa maging active siya. So ito, di ko muna papakainin to, guys, hanggang sa umukay siya, bumalik yung normal ng kaliskis niya. So hanggang dito lang. Salamat sa panonood. Malamay is out. Fish out.